Ito po yung ating Maha Blanca. Ito po yung sinasabi ko po na ginawa ko doon sa pinost ko. Unang subok ko po lang po na gumawa ng Maha Blanca. Medyo kabado pa nga tayo dito, no, kung magiging successful or not yung Maha Blanca natin. Dahil sa sobrang nag-crave po talaga ako, gusto kong gumawa. So ayan, sasabihin ko naman po sa dulo ng video kung ano yung verdict ko sa ginawa kong Maha Blanca. O di ba? So dito sa inumpisahan natin sa kawali na hindi pa nasindihan, wala pa yan, hindi pa yan nakapatong sa kalan. Naglagay po tayo ng 1 cup na cornstarch, 2 cups na water, at syempre hinalo-halo natin ito ng maigi. And then, sinunod na natin yung ating evaporated milk. Buong lata po yung nilagay ko at itong isang condensed milk na inubos ko na yung isang 1 can na malaki na lata. Pwede nyo naman po bawasan yan kung ayaw nyo na maging matamis. Dahil cheesy yung ating flavor dito, linagyan natin ng cheese, kaya okay lang inubos ko yung isang cup para may magko-contradict doon sa tamis. At sinunod na natin yung 400 ml na gata. Ang gamit ko po dyan ay yung nasa pouch lang. Pwede din naman, syempre, kung malapit kayo sa market, mas maganda yung purong gata, yung ini-squeeze natin. So, ayan, hinalo-halo lang natin yan hanggang mag-incorporate well yung ating mixture. So, yan, pinatong ko na po siya sa kalan na may apoy. Of course, at first, pinalakasan natin. Hanggang sa makita lang natin itong kumukulo-kulo na at mayroong ng usok-usok na lumalabas. I-medium heat na natin siya. Isiset na into medium heat. At tuloy-tuloy pa rin yung paghalo para hindi po masusunog yung ilalim. At parang makikita yung namumuo-muo. Diba? Parang feeling expert. So, ayan, dahil gusto ko madaming corn, naglagay po ako dito ng creamy corn. So, yan po yung una kong ninagay. So, of course, kailangan natin ihalo. Tuloy-tuloy lang yung paghalo nito hanggang talaga sa tingin natin ay bumibigat na masyado yung maha natin, yung mixture. Parang hirap na tayong haluin siya. At dito naman, naglagay po ako ng 2 tablespoon na margarine. Pwede naman po kayo gumamit ng butter kung nakakaluwag-luwag po tayo. Ayan, continue lang ihalo para mag-incorporate yung nilagay natin ng margarine. Of course, kailangan natin ipunin yung natira doon sa ating kutsara para at least naman walang sayang. O diba, mukha na siyang nakakatakam. So, dito pa lang medyo nako-confuse na ako kung okay na ba to or hindi. Anyways, naglagay po tayo dito ng cheese. Actually, yung nilagay ko is mga 1/4 lang kasi wala akong masyadong available na cheese. So, nagtira lang ako ng konti para pang toppings mamaya. Pwede nyo po yan dagdagan ng more cheese kung gusto nyo po talagang cheesy yung ating malasahan dyan sa ating Maha Blanca. At nagdagdag po tayo dito ng isang 1/2 cup na whole corn kasi mahilig na ako sa corn. Kung hindi niyo na pa bet yung madaming corn, it's okay lang. 1/2 na cream, 1/2 na whole corn. Yung sa akin kasi nilagay ko yung isang buong lata ng cream at saka itong whole corn. 1/2 lang. So yan, halinalo-halo ko na talaga siya. Dahil nga first time natin gumawa, so medyo nagkakaroon ako ng dalawang isip kung luto na ba or what. So anyways, dahil heavy na po siya at luto na rin sa tingin ko, naglagay po tayo sa ating tub container. Of course, grinis ko po siya ng oil gamit ang kitchen towel para hindi po siya mahirapan sa pag-remove ng Maha Blanca sa container. Ayan. So, 3 yung nagawa po natin na ganyang size. 1000 ml na tub yung ginamit natin. So, kung 500 ml, mas marami ang magagawa. Anyways, para sa amin lang naman yan. Hindi man yan ibebenta ko. Pag maging expert na ako ito, malamang magbebenta ako sa susunod. So, ayan. So, ito na. Nagawa ko nga yung 3 tub. Of course, titikman natin yan. So, nakikita nyo naman na sarap ako dyan. Every subo. Ibig sabihin, napapakain ako ng marami. Ibig sabihin, success yung flavor, yung lasa ng ating Maha Blanca. So, ito lang po yung naging problema natin dito. Hindi po siya talaga nag-fully set kahit na kumbaga na overnight chill natin yung Maha Blanca. Dahil nagsobra po ako dyan ng tubig. Hindi lang nakita sa video. Yung paglagay ko ng tubig, hindi ko talaga yun inubos kasi sobra 2 cups yung nalagay ko doon. Nakalimutan ko lang siyang ilipat sa ibang container yung natirang tubig. Nang maglagay po ako ng evaporated milk ay nagdami yung liquid. So, sumobra. Dapat pala nagdadagdag ako ng 1/4 to 1/2 cup na cornstarch. Ko siya, i-dilute sa konting tubig para at least naman hindi siya mamuumuo kung idadagdag natin doon sa Maha mixture. So anyways, hindi naman talaga natin nakukuha ng perfect ang first try. Baka sa susunod perfect na siya. O diba? Pero ang taste super perfect. Napakasarap. It shows naman, diba? Ayan, thank you for watching guys. Kain tayo.